Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at layunin nitong maghatid ng kilabot at aral sa mga manonood. Anumang pagkakatulad sa totoong tao, lugar o pangyayari ay hindi sinasadya. Hinihikayat ang lahat na panoorin ito ng may bukas na isipan at pag-unawa. Tahimik ang baryo ng Malasik, isang masukal na lugar na tila ba tinabunan ng makapal na ulap ang langit. Sa likod ng mga punong matagal nang hindi naarawan, may mga bulong na palaging bumabagabag sa mga residente. Sinasabi ng matatanda na may nilalang na gumagala sa dilim, isang aswang na matagal nang nagkukubli sa anyo ng tao, at nag-aabang ng mabibiktima. Pero sino nga ba ang maniniwala kung ang halimaw ay nakatago sa anyo ng mabait na kapitbahay o matandang nag-aalay ng tulong sa bawat tahanan? Ako si Luis, panganay na anak ni Aling Marta. Mahirap lang kami pero masaya ang aming buhay noon, simple, payapa, at walang ibang iniintindi kundi ang aming maliit na palayan at kaunting hayop sa likod bahay. Ang nanay ko ang pinakakilala sa baryo, hindi lang dahil sa kanyang masarap magluto ng sinigang at adobo, kundi dahil siya ang tipo ng ina na laging handang magbigay ng tulong kahit kanino. Siya ang gumagamot sa mga may sakit gamit ang mga halamang gamot na itinuro pa raw ng kanyang lola. Kaya kapag may problema ang mga kapitbahay, kung hindi sakit, ay problema sa ani, unang tinatakbuhan si Nanay Marta. Pero sa likod ng mabait na mukha ng baryo, may isa kaming kapitbahay na halos walang nakakakilala ng lubos, si Mang Ireneo. Laging nakaitim, laging tahimik, at kung maglakad ay parang walang nararamdaman ang mga paa sa lupa. Sabi nila, ulila raw siya at nag-iisa sa barong-barong na halos pasira na sa may tabing gubat. Sa tuwing dumaraan siya, napapatingin si Nanay Marta, para bang may nararamdamang kaba na hindi maipaliwanag. Isang gabing walang buwan, nagising ako sa kaluskos sa likod ng aming bahay. Unay inisip kong pusa lang, o baka daga na namiminsala sa palay. Pero nang bumangon ako at sumilip sa bintana, may naaninag akong anino. Mahaba ang katawan, payat pero maliksi, gumagapang na parang ahas sa ibabaw ng aming bubungan. Pinilit kong buksan ang ilawan pero nawala ito ng bigla, para bang natunaw sa dilim. Kinaumagahan, sinabi ko kay nanay ang nakita ko. Pinagalitan lang niya ako, sinabihang baka inaantok lang daw ako o baka bunga lang ng mga kwentong kinatatakutan ko noon pa man. Pero alam kong hindi ako nagkamali. Dahil mula noon, nagsimula nang mag-iba ang mga gabi namin. Madalas akong magising sa mga tunog na hindi ko maipaliwanag, pagaspas ng pakpak na napakalakas, mga yabag na gumuguhit sa bubong, mga aninong gumagapang sa dingding. At bawat umaga, makikita ko ang nanay ko na tila ba napapagod, namumutla, at unti-unting nanghihina. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa tuwing ako'y nahihimbing, pero alam kong hindi ito basta sakit lang. May kinikimkim siyang sikreto na ayaw niyang malaman ko. Isang madaling araw, nadatnan ko siyang nakaupo sa harap ng aming maliit na altar. Basang-basa ng luha ang kanyang pisngi, nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na nakapulupot sa lumang rosaryo. Tinitigan niya ako, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata ni nanay, takot na hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Luis, mahina niyang wika. Kapag may narinig kang kakaiba mamaya, huwag na huwag kang lalabas. Huwag kang magtatanong. Huwag kang magpapakita. Gusto ko sanang magtanong kung bakit, pero alam kong wala na akong maririnig na sagot. Umaga na nang magising akong mag-isa sa silid. Wala si nanay. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, pero sumunod ako sa bakas ng mga yapak niya hanggang sa may likod bahay. At doon ko nakita ang mga damong tila pilit na tinabon ang kakaibang bakas, mga bakas ng paa, at mga bakas na parang kalmot ng hayop na malaki. Simula noon, alam kong hindi na ito basta kwentong pambata lang. Alam kong may mali. Alam kong may halimaw sa baryo namin, at hindi lang basta halimaw kundi aswang na bumiktima sa pinakamahal kong ina. Gusto ko siyang protektahan, gusto kong tapusin ang bangungot na bumabalot sa aming tahanan, pero paano kung ako mismo ang susunod na biktima? Ano kung hindi lang pala si Mang Ireneo ang may itinatagong anyo? Hanggang ngayon, bumabalik-balik ang tanong sa isipan ko, paano ko ipaglalaban ang hustisya para kay Nanay Marta kung ang kalaban ay hindi basta tao, kundi nilalang na kayang magtago sa anino at magkunwaring kapwa natin? Sa gabing ito, haharapin ko ang katotohanan, kahit mga hulugan itong bumungad sa dilim na walang kasiguruhan kung ako pa ba ang magbabalik sa liwanag.
At sa bawat bulong ng hangin, sa bawat kaluskos sa bubong, alam kong nagsisimula na ang laban. Hindi ko alam kung sino ang makakapanig sa akin. Hindi ko alam kung kanino ako magtitiwala. Pero isa lang ang sigurado, hindi ko hahayaang mailibing ng walang katarungan ang nanay kong nilapastangan ng nilalang na isinumpa ng dilim. Hindi ko na maalala kung ilang gabi na akong hindi nakakatulog ng maayos. Sa tuwing pipikit ako, naririnig ko ang pagaspas ng mga pakpak sa bubong, hindi pakpak ng ibon kundi pakpak na parang kayang lamunin ang buong dilim. Minsan, may mga bato o dahong nahuhulog mula sa itaas ng bubong namin, para bang may mabigat na bagay na dumadagan at gumagapang doon. Hinahanap ko si nanay, pero palagi niya akong pinipigilan kapag tinatanong ko kung ano ba talaga ang nangyayari. Ang sagot niya lang palagi, magdasal ka lang, anak. Ligtas ka basta nasa loob ka lang. Pero ligtas pa ba kami kung mismong loob ng bahay ang inuukit ng takot? Isang gabi, hindi ko na napigilang sumilip. Maingat akong bumangon at lumabas ng silid namin. Tahimik ang sala, pero may naririnig akong mahihinang pag-ungol mula sa likod ng bahay. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana sa may kusina at sumilip. Doon ko nakita ang nanay ko, nakaupo sa harap ng kalan na hindi naman nakasindi. Nakatalikod siya sa akin, pero kitang-kita ko ang bahagyang pag-uga ng balikat niya, umiiyak siya, mahigpit na nakayakap sa lumang kumot na minana pa niya sa lola. Sa tabi niya, may nakapatong na mangkok na may mga dahon at pulang likido. Hindi ko alam kung dugo ba iyon o galing lang sa pinipigan niyang mga halamang gamot. Pero bakit parang may bumubulong sa likod niya? Wala namang ibang tao roon. Hindi ko makita kung sino, pero nararamdaman kong hindi kami nag-iisa. Kinabukasan, habang nagdidilig ako sa maliit naming taniman sa tabi ng kubo, may naramdaman akong malamig na simoy ng hangin. Napalingon ako sa bakod na gawa lang sa pinagdikit-dikit na kawayan. Doon ko nakita si Mang Ireneo. Nakatayo siya sa lilim ng puno ng mangga, nakatitig sa akin na para bang gusto niya akong siluin ng tingin pa lang. Hindi siya kumikibo pero nangiti siya. Isang ngiti na hindi ko maipaliwanag kung mabait ba o masama. Maya-maya, may dumapo na uwak sa balikat niya. Sa baryo, bihira ang uwak. Sabi ng matatanda, malas daw ito, lalo na kung sumasama sa tao. Ayos ka lang ba, Luis? Mahinang tanong niya, pero ramdam kong may ibang ibig sabihin ang tanong na yon. Tumango lang ako, sabay balik ng tingin sa lupa. Pag-angat ko ng ulo, wala na siya. Para lang siyang bula na tinangay ng hangin, kasama ang uwak na dumapo sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw, lalo pang lumala ang mga kakaibang nangyayari. Ang mga alagang manok namin, isa-isa na lang nawawala. Ang natitira, patay na at parang may butas sa lig, sabi ni nanay, baka daw pusa o ahas. Pero hindi naman ganoon ang itsura. May mga bakas na parang paa ng tao, pero may malalaking kuko na nakalubog sa basang lupa. Minsan, may mga matanda sa baryo na palihim na lumalapit sa amin. May ibinubulong kay nanay, parang may pinapakiusap. Isinasara agad ni nanay ang pinto kapag aalis na sila. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan, pero tuwing magtatanong ako, wala akong makuhang sagot kundi buntong hininga. Sa tuwing lalapit ako sa altar namin para magdasal, napapansin kong lagi na lang nauubos ang kandila. At sa tabi ng imahen ng mahal na birhen, may mga nakapatong na tuyong dahon na hindi ko naman kilala. Minsan, habang natutulog ako, nagigising akong may mga basang yapak sa sahig. Ni hindi ko alam kung kanino yon, kay nanay ba, o baka hindi na tao ang gumagala sa loob ng bahay namin. Isang gabi, habang umuulan, bigla akong nagising sa malakas na hampas ng hangin sa bintana. Umuugong ang hangin, para bang may bumubulong na hindi maintindihan. Nang sumilip ako, nakita ko ang silweta ni nanay sa may likod ng bahay. Nakaluhod siya sa ilalim ng ulan, hawak-hawak ang isang palaspas at parang may sinasambit na orasyon. May kasama siyang matandang babae na hindi ko kilala, payat, puting-puti ang buhok, at balot ng itim na saya. Hindi ko marinig kung ano ang pinag-uusapan nila, pero kita ko ang kaba at lungkot sa mukha ni nanay. Nang magdikit ang palad nila at biglang kumidlat, nakita ko ang likod bahay na parabang nabalot ng usok. Sa loob ng usok na yon may gumagalaw. Hindi tao. Hindi hayop. Basta anino lang na parang nabubuo at bumabaluktot, sumusunod sa ihip ng hangin at ulan.
Pinilit kong buksan ang pinto pero bigla na lang akong napaurong nang marinig ko ang malakas na sigaw ni nanay. Hindi galit, hindi takot, parang namamanhik, parang may hinihingi. Mula noon, tuwing dudungaw ako sa bintana, parang may mga mata na nakatitig pabalik. Hindi ko alam kung guni-guni lang o sadyang may nagbabantay sa akin. Minsan, bigla na lang may bubulong sa tenga ko, habang ako'y natutulog, puro pangalan ni nanay ang sinasabi, paulit-ulit na parang isinumpa. Pero kahit anong kaba at takot ang bumalot sa puso ko, alam kong hindi na pwedeng umurong. Kung totoo ang mga sabi-sabi, kung totoo ang aswang sa baryo namin, kailangan kong malaman kung sino pa ang kakampi namin. Kailangan kong malaman kung anong sikreto ang pilit tinatago ni nanay. Dahil kung hindi ko malalaman, baka hindi lang si nanay ang mawala, baka ako na ang sumunod. Simula ng gabing iyon na nakita ko si Nanay Marta na may kausap na matandang babae sa gitna ng ulan, hindi na ako mapakali. Tuwing umuulan, tuwing bumubulong ang hangin sa dingding ng aming kubo, bumabalik sa isip ko ang itsura ng usok na may gumagalaw sa loob. Hindi na ako makatulog ng maayos. Kahit araw, parang may anino pa ring sumusunod sa akin. Minsan, bigla na lang akong matitigilan habang nagwawalis ng bakuran dahil parang may malamig na hininga sa batok ko. Paglingon ko, wala naman. Habang lumalala ang takot ko, mas lalo namang naging mailap si nanay. Ayaw na niya akong palapitin sa kusina kapag gabi. Isinasara niya ang lahat ng bintana bago magdilim. Pinapalitan niya ang mga kandila sa altar ng mga dahon at halamang hindi ko kilala. May mga palaspas na nakaipit sa mga haligi ng bahay. Kahit hindi niya sabihin, alam kong mas takot siya kaysa sa akin. Isang gabi, may kumatok sa pinto naming yari lang sa lumang kahoy. Sigaw ni nanay mula sa loob ng silid niya, huwag ko raw bubuksan. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, at bumungad sa akin si Mang Ireneo, basa ang buhok at damit, may hawak na supot na tila puno ng sariwang karne. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya lang ako mula ulo hanggang paa. Pakiramdam ko, binabalatan niya ang kaluluwa ko gamit lang ang malamig niyang tingin. Para sa nanay mo, sabi niya, sabay abot ng supot. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang kamay ko habang kinukuha yon. Nang sumilip ako sa laman, nakita ko ang pulang karne na parang hindi galing sa manok o baboy. Bago ko pa maibalik ang tingin ko kay Mang Ireneo, nawala na siya. Parang nilamon ng dilim ang anino niya. Nang ipakita ko kay nanay ang dala ko, bigla niya itong hinablot mula sa kamay ko. Hindi siya nagsalita. Basta't tinapon niya yon sa apoy ng kalan na hindi naman nakasindi. Isinumpa niya ang ngalan ng Diyos habang paulit-ulit na ibinubulong ang orasyon na hindi ko maintindihan. Sa kanya ako tinitigan, puno ng galit at awa. Luis, huwag kang basta tatanggap ng kahit ano mula sa kanya. Hindi mo alam ang pinapasok mo, sabi niya habang pinupunasan ang pawis sa noo. Hindi ko na natanong kung bakit. Pero alam kong may mas mabigat na dahilan kung bakit siya natatakot kay Mang Ireneo. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, may isa pang nangyari na lalong nagpabigat ng takot ko. Si John, pinsan ko na nakatira sa kabilang baryo, dumalaw isang gabi para mag-abot ng bigas at asin. Biro pa nga niya, baka raw mamalasin kami kung maubusan ng asin. Umupo siya sa bangko sa labas habang nagkakape kami. Doon niya ibinulong sa akin ang alam niyang balita. Luis, alam mo bang hindi lang dito may aswang? Sa baryo namin, may mga bata na rin na nawawala. May mga buntis na bigla na lang nagkakasakit at hindi na gumigising. Sabi ng mga matatanda, magkakaugnay daw ang mga nangyayari. At sabi nila, dito nagsisimula ang lahat. Hindi ko alam kung matatakot ako o magagalit. Bakit kami? Bakit si nanay? Bakit kailangan kami ang madamay? Pero bago pa ako makasagot, bigla kaming nakarinig ng iyak ng bata mula sa likod ng bahay. Pareho kaming napatingin ni John, wala naman kaming sanggol. Hindi rin yun boses ng batang kapitbahay. Tumayo ako para silipin pero hinawakan ako ni John sa braso. Wag. Baka hindi tao yan, mahinang bulong niya. Pero huli na. Narinig ko na ang pangalan ko, paos, pabulong, pero malinaw. Luis, tulong, paulit-ulit. Boses ng batang umiiyak. Hindi ko alam kung ano ang nanaig sa akin, takot o awa, pero dahan-dahan akong lumapit sa bintana.
Sa ilalim ng buwan, kita ko ang anino ng isang maliit na katawan. Nakaupo sa lupa, basang-basa ng hamog. Pero nang idikit ko ang mukha ko sa salamin, bigla siyang tumingin paharap. Walang mukha. Isang aninong walang mata, walang bibig, pero patuloy na umiiyak at bumubulong ng pangalan ko. Muntik na akong mapasigaw nang bigla akong hatakin ni Jun palayo. Sinarado niya ang bintana at pinatay ang ilaw. Hinila niya ako papasok sa silid at pinilit na ipikit ang mga mata ko. Sa dilim ng silid, naririnig pa rin namin ang iyak, pero unti-unti itong naging halakhak. Hindi boses ng bata, kundi boses ng matanda na parang sinasadyang tuksuhin kami. Mula noon, hindi na lang ang aswang ang iniisip ko. Parang may mas malaki pa, mas malalim pa ang ugat ng kababalaghan sa baryo namin. At kung hindi ko ito malalaman, baka hindi lang si nanay ang mawala, baka lahat kami. Hindi ko na alam kung gabi pa o umaga na. Parang walang pagitan ng dilim at liwanag sa baryo namin. Simula nang makita ko ang batang walang mukha sa likod ng bahay, hindi na ako nakakatulog ng mahimbing. Kahit anong ipikit ko ng mata, naririnig ko ang iyak niya, minsan sa ilalim ng sahig, minsan sa kisami, minsan parang nasa mismong unan ko. Si nanay naman mas lalo pang nagbago. Hindi na siya halos kumakain, hindi na lumalabas ng silid tuwing gabi. Sa tuwing mag-uusap kami, palagi siyang nagmamadali, palaging parang may iniisip na kung anong mabigat na hindi niya kayang sabihin. Minsan, naabutan ko siyang nakaharap sa salamin sa lumang aparador. Nakapikit siya, may hawak na palaspas at nakasubo sa bibig ang isang dahon na hindi ko kilala. Sa likod niya, akala ko sarili kong anino lang ang nakita ko, pero nang gumalaw iyon na hindi naman ako gumagalaw, napaatras ako. Hindi ko na tinuloy ang pagtawag sa kanya. Nagkulong na lang ako sa kwarto at pinilit na magdasal kahit paulit-ulit na lang. Isang madaling araw, ginising ako ni John, hindi ko alam kung anong oras na noon. Malamig ang hangin, bumubulong ang mga dahon sa labas na parang may libo-libong tao na nag-uusap. Hila-hila ako ni John papunta sa likod bahay. Tahimik lang siya, pero ramdam ko ang takot sa mga kamay niyang nanginginig habang nakakapit sa braso ko. "Luis, kailangan mong makita to," bulong niya. Sa ilalim ng punong mangga, may nakaayos na mga tuyong dahon at mga manok na walang ulo. Sa gitna nito, may apoy na parang hindi apoy, itim ang usok, pero asul ang apoy. Sa tabi ng apoy, nakita ko si Mang Ireneo. Nakatayo siya, nakangiti, at may hawak na basong puno ng pulang likido. Katabi niya ang matandang babae na nakita ko noon kasama ni nanay. May inaawit sila na parang dasal pero baliktad ang tunog, parang isinumpang awit na sinasakal ang hangin sa paligid. Bigla akong napalingon nang maramdaman kong may mainit na hangin sa batok ko. Sa likod namin, nakatayo si nanay, walang suot na tsinelas, basa ang buhok na parabang bagong ligong bangkay. Hindi ko siya makilala agad dahil ang mga mata niya, mapula at punong-puno ng luha. Nilapitan niya ako at hinawakan sa pisngi. "Anak, pasensya na," bulong niya habang nanginginig ang labi niya. "Hindi ka na dapat madamay pero wala na akong magawa." Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Gusto ko siyang yakapin, gusto kong tanungin kung anong ginagawa niya, pero biglang sumingit si Mang Ireneo. "Handa ka na ba, Luis?" tanong niya, malumanay ang tono pero ramdam ko ang lamig na gumagapang sa likod ko. Bago pa ako makasagot, biglang bumagsak ang hangin, parang may mabigat na bagay na bumagsak mula sa itaas ng puno. Isang anino ang bumalot sa buong paligid. Sa liwanag ng asul na apoy, kita ko ang hugis ng isang nilalang na may mahahabang pakpak, mga kuko na parang pangil ng aso, at mata na hindi ko alam kung tao o hayop. Nang sumigaw si John, parang biglang bumalik sa akin ang diwa ko. Hinila niya ako palayo, pero naramdaman ko ang malamig na kamay ni nanay na mahigpit na humawak sa braso ko. Hindi ko alam kung pinipigilan niya ako o pinoprotektahan. Naririnig ko ang boses niya pero hindi ko na maintindihan ang mga salita. Sa gilid ng mata ko, nakita kong gumagalaw ang anino, parang mabagal na usok na unti-unting nagiging laman at buto. Sa bawat hakbang namin palayo, parang lalong sumisikip ang hangin. Hindi ko na alam kung saan ako tatakbo. Kahit anong liko namin ni John, pare-pareho lang ang nakikita namin, mga aninong gumagalaw sa gilid ng mga puno, mga matang sumisilip mula sa kadiliman. Sa sobrang takot, bumitaw ako kay John at tumakbo ako pabalik sa kubo. Pagpasok ko, bigla kong naamoy ang matapang na usok ng kandila at tuyong dahon.
Sa altar namin, nakaupo si nanay, pero paano nangyari yon? Hindi pa ba siya nasa labas kanina? O sino ang kasama ko? Sino ang humawak sa braso ko kung nandito siya? Tumingin siya sa akin, pagod na pagod ang mga mata niya. Anak, magtago ka, mahinang sabi niya. Huwag kang lalabas kahit anong marinig mo. Kapag narinig mo ang pangalan mo, huwag kang sasagot. Gusto ko sanang sumunod pero bago ko pa mailok ang pinto, biglang may kumalabog sa bubong. Sunod-sunod na yabag, parang may mga paa at pakpak na magkasabay na kumakalmot sa yero. Dumagundong ang buong bubong, sabay sigaw ni nanay na hindi ko na alam kung dasal ba o sumpa. Napatingala ako at nakita ko ang anino ng nilalang na kaninay nasa ilalim ng punong mangga, nasa ibabaw na ngayon ng bubong namin, gumagapang, bumubulong. Nakalapat ang mga kuko nito sa yero, bumabaon habang unti-unting lumalapit sa kinaroroonan ko. Hindi ko na alam kung kanino ako tatakbo. Hindi ko na alam kung paano tatakas. Sa bawat paghina ko, pakiramdam ko sinusundan ako ng mga matang hindi ko makita pero ramdam ko sa buto ko. At habang humihina ang ilaw sa altar, alam kong hindi na ito basta kwentong katatakutan lang, ito na ang bangungot na hindi ko alam kung gigisingan ko pa. Hindi ko na alam kung ilang minuto o oras na ang lumipas mula nang maramdaman ko ang bigat ng anino sa bubong. Bawat galaw ko, para bang may mabigat na kamay na pumipigil sa hangin sa dibdib ko. Si nanay, nakaluhod pa rin sa harap ng altar, hindi na tumitigil sa pagbulong ng mga salita na parang lumana at noon ko lang narinig. Sa labas, naririnig ko si June na sinusubukang buksan ang pinto. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin sa kanya na huwag na siyang pumasok, pero wala ng boses na lumalabas sa bibig ko. Para akong nalunod sa sariling takot. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng kubo. Imposibleng mangyari iyon dahil sarado ang lahat ng bintana at pintuan. Ang mga kandila sa altar ni nanay, isa-isa nang namamatay kahit walang hangin na dapat magpatay nito. Sa kabila ng dilim, may sumisilip na liwanag mula sa kisem, hindi ilaw, kundi pulang sinag na parang apoy na bumabalot sa bubong na kinatatayuan ng nilalang. Sumisigaw si nanay pero hindi ko siya maintindihan. Hanggang sa biglang naputol ang kanyang dasal. Napalingon ako sa kanya, nakapikit siya, nanginginig ang balikat, pero may tumutulo sa ilong niya, dugo. Anak, garalgal ang tinig niya. Patawad, Luis patawad, bago ko pa siya malapitan, bumukas ang pinto ng bigla. Pumasok si John, basang-basa sa ulan, nanginginig at habol ang hininga. Luis! Halika na! Kailangan nating umalis. Hinila niya ako palabas pero bago pa kami makarating sa pintuan, may malakas na kalabog mula sa kisam, isang bahagi ng bubong ang bumagsak sa harap namin. Sa gitna ng mga bubog at yero, bumagsak ang isang bagay na basang-basa ng dugo. Nanlaki ang mga mata ko, hindi ito hayop. Hindi rin ito kung ano paman. Isa itong putol na braso, tuyot at maitim na parang sinunog pero may mga kuko pa ring mahahaba na tila bakal. Tumingin ako kay John pero bago pa kami makagalaw, biglang bumuka ang anino sa ibabaw namin. Bumagsak ang nilalang na kanina lang ay nagmamasid. Sa unang beses, malinaw ko na siyang nakita, hindi lang basta aswang. May mukha itong kalahating tao, kalahating hayop. Ang mata nito parang mata ni Mang Ireneo. At doon, sa gitna ng nakabukas na bubong, lumabas si Mang Ireneo mismo. Nakasuot siya ng lumang damit na basang-basa, pero ang balat niya parang unti-unting natutuklap. Kitang-kita ko kung paano bumubulwak ang dugo mula sa mga bitak ng balat niya habang nakangiti siya sa akin. Tumingin siya kay nanay na pilit pa ring binubuo ang dasal niya. Matagal mo na akong pinagtaksilan, Marta, mahinang sabi ni Mang Ireneo, pero bawat salita niya parang martilyo sa tenga ko. Akala mo ba ligtas ang anak mo? Akala mo ba matatakasan mo ako? Napaatras ako, hindi ko na alam kung saan tatakbo. Si John, pilit akong hinihila palayo pero hindi ko na kaya ang bigat ng katawan ko. Hindi ko alam kung anong mas dapat kong paniwalaan, ang nilalang na nasa bubong ba ang tunay na halimaw, o si Mang Ireneo na tao ang anyo pero aswang pala ang laman. O mas masahol pa, baka pareho silang isa. Lumingon ako kay nanay at doon ko nakita ang pinakamasakit na tanong, sa likod ng altar, nakaipit ang isang lumang larawan. Nilapitan ko iyon habang si John ay pinipigilan si Mang Ireneo.
Kinuha ko ang larawan, doon ko nakita ang bata pa si nanay at si Mang Ireneo, magkatabi sila, magkahawak kamay. Sa likod ng larawan, may nakasulat na pangalan, Luis Ireneo. Doon biglang nanlamig ang buong katawan ko. Luis Ireneo. Ako yon. Hindi ko na napigilan ang sarili kong magtanong. Nanay, sino siya? Sino ako? Pero bago makasagot si nanay, lumapit na si Mang Ireneo. Humakbang siya papalapit, bumubula ang bibig na parang hayop na gutom na gutom. Anak kita, Luis, at katulad mo, dugo ko ang bumubuhay sa halimaw na yan. Itinuro niya ang nilalang sa bubong na ngayon ay unti-unting bumababa, umaabot ang mga kuko nito sa balikat ko. Hindi ko na alam kung ano ang mas nakakatakot, ang katotohanang hindi pala ako lubos na tao, o ang katotohanang wala na akong pupuntahan para tumakas. Nakalapat ang mga kuko ng halimaw sa balikat ko, malamig at mabigat, at sa bawat dampi nito, parang kinakaladkad ang kaluluwa ko palabas sa katawan ko. Pilit akong hinila ni John, sumisigaw na parang mababaliw. Luis! Laban! Huwag kang magpapakain. Pero paano? Paano kung ako mismo ang pagkain? Paano kung simulat sa pool, parte na ako ng sumpang ito? Dito na ba matatapos ang lahat? O may pag-asa pa akong makawala? Ano sa tingin nyo, mga kababayan, ano ang gagawin nyo kung kayo ang nasa kalagayan ko? May pag-asa pa ba akong mabuhay? Ano sa palagay nyo, makakaligtas pa kaya ako? Nang maramdaman ko ang lamig ng mga kuko ng halimaw sa balikat ko, para akong naipit sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundong kinalakihan kong puno ng dasal at kabutihan ni nanay, at ang mundong isinumpa kung saan ako pala mismo ang binhi ng kadiliman. Naramdaman ko ang bigat ng lahat ng tanong, anak ba talaga ako ni Mang Ireneo? Ako ba ang susunod na maging katulad niya? Kung totoo, paano ko tatanggapin na ang dugo ko ay dugo ng halimaw? Si John, kahit nanginginig sa takot, hindi bumitaw sa braso ko. Pumwesto siya sa harap ko, parang sangga sa nilalang na ngayon ay halos maabot na ang leeg ko. Hindi ka mag-isa, Luis. Labanan mo, sigaw niya, pero ang boses niya, basag na sa kaba. Sa sulok ng bahay, si Nanay Marta, nakadilat na ang mga mata niya, namumula sa luha at dugo. Tumayo siya, kahit nanginginig ang tuhod niya, iniangat ang lumang rosaryo na kanina pa niya hawak. Hindi mo siya makukuha, Ireneo. Hindi mo siya anak na katulad mo, sumigaw siya, at doon ko lang nakita kung gaano kabuo ang galit at pagmamahal niya sabay-sabay. Sumigaw si Mang Ireneo, hindi na siya tao sa itsura niya. Parang sinasabuyan ng asido ang balat niya habang unti-unti itong bumabalat at bumabalik ang anyo ng nilalang, pakpak, kuko, mga matang pula na parang apoy. Nagtama ang tingin namin. Doon ko naramdaman ang koneksyon. Totoo nga, kalahati ng laman ko galing sa kanya. Sumama ka na sa akin, Luis. Dugo mo ang magpapatuloy sa atin, sigaw niya. Tumingin ako kay nanay, at sa una kong beses na naintindihan ko ang lahat, hindi man niya ako dugo, siya ang pumili na mahalin ako, palakihin ako, itago ako sa halimaw na bumuo sa laman ko. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas. Hinawakan ko ang braso ni John, sabay tinapik ang kamay niyang nakahawak sa balikat ko. John, bitawan mo ako na, mahina kong sabi. Umiling siya, pero hindi na ako nagpigil. Pinilit ko siyang itulak palayo. Lumapit ako kay nanay. Nanay, ano ang dapat kong gawin? Hinawakan niya ang mukha ko, humihikbi. Anak, hindi ka katulad niya. Hindi ka niya. Buhay mo to, hindi niya pag-ari. Isinubo niya sa bibig ko ang isang dahon na kanina pa nakapatong sa altar. Nguyain mo to at harapin mo siya. Hindi ko na inisip kung ano yon. Nilunok ko at biglang parang umapoy ang lalamunan ko. Sumakit ang dibdib ko, parang pinipiga ang baga ko, pero sabay noon, naramdaman kong umiinit ang katawan ko mula loob. Humarap ako kay Mang Ireneo na ngayon ay umiikot ang nilalang sa ibabaw niya, parang isa na lang silang katawan. Sumigaw siya, sumugod, sabay ang nilalang na parang usok na naging laman. Naramdaman ko ang bigat ng mga pakpak na bumalot sa akin, ang mga kuko na gustong hukayin ang laman ko. Pero kumapit ako sa rosaryo ni nanay. Sa bawat hampas ng pakpak at kuko, sinasambit ko ang dasal na paulit-ulit kong narinig kay nanay. Diyos ko, iligtas mo ako, pumipiglas ako kahit para na akong pinupunit mula sa loob. Biglang sumigaw si John mula sa gilid.
Isinaboy niya ang isang lata ng asin sa sahig, sabay-sabay nito sa paligid namin. Napaatras ang nilalang, humalo ang usok at laman, sumingaw na parang sinunog. Sumigaw si Mang Ireneo, boses tao na, boses hayop na, magkasabay. Hindi pa tapos to, Luis. Dadalhin mo pa rin ang dugo ko. Pero bago siya tuluyang sumugod ulit, sumingit si nanay. Yumakap siya sa likod ni Mang Ireneo, mahigpit na parang nakikipaglaban ng huling laban. Hindi mo na siya madadala. Ako na lang. Isinubsob niya ang sarili niya, hinila papalayo ang anyo ni Mang Ireneo na ngayon ay unti-unti nang nagiging abo at usok. Bago tuluyang lamunin ng dilim, tumingin siya sa akin. Mahal kita, anak, nanay, sigaw ko, pero huli na. Sila ni Mang Ireneo, bumalot sa isa't isa, usok, apoy, at abo na parang nilamon ng lupa. Tahimik ang sumunod. Ang kubo, bumigay ang kalahati ng bubong. Si John, hinila ako palabas. Wala akong nasabi kundi iyak. Wala akong nadama kundi lamig. Wala na si nanay, ang tunay kong ina, kahit hindi ko siya dugo. Sa dilim ng gabi, habang umuusok ang lupa kung saan sila nawala, bumulong si John sa tabi ko. Luis, tapos na ba? Pero sa hangin, narinig ko ang boses ni Mang Ireneo. Mahina, halos bulong, pero malinaw, hindi pa tapos sa tingin nyo, tapos na ba talaga ang lahat? O babalik pa ang sumpa na pinagmulan ko? Ano kaya ang gagawin nyo kung kayo ang nasa kalagayan ko? Ano sa palagay nyo, may pag-asa pa ba akong mabuhay ng normal? Matapos bumagsak ang kalahati ng bubong at lamunin ng usok ang katawan ni Nanay Marta at Mang Ireneo, para akong tulala na nakaupo sa lupa. Nasa tabi ko si John, walang imik, pareho kaming basang-basa ng ulan, at pinaghalong putik at abo ang kumapit sa mga braso't damit namin. Sa paligid, nagsimula nang pumatak ang liwanag ng madaling araw pero hindi pa rin ito makasumpong ng init sa dibdib ko. Kahit umaga na, parang mas malamig pa ang paligid, parang may naiwan na aninong nakatayo sa tabi namin na hindi lang makita ng mata pero ramdam sa balat. Pilit akong tumayo, tinutulungan ako ni John. Ang altar na binantayan ni nanay habang buhay pa siya, durog na ang kalahati pero ang imahen ng mahal na birhen na natiling nakatayo sa gitna ng abo. Pinulot ko ang rosaryo, iyon na lang ang naiwan ni nanay na buo. Hawak ko iyon ng mahigpit, parang baka biglang maglaho pag binitawan ko. Napatingin ako kay John, gusto kong magsalita pero wala akong boses. Siya na ang unang bumasag ng katahimikan. Luis, tapos na ba to? Basag ang tinig niya. Hindi ko siya agad sinagot. Tumingin ako sa paligid, sa puno ng mangga kung saan ko unang nakita si Mang Ireneo, sa likod bahay kung saan nag-umpisa ang lahat, sa sahig na puno ng tuyong dugo at abo. Wala na ang mga pakpak, wala na ang halimaw, pero sa puso ko, alam kong hindi ganun kadali ang katapusan ng isang sumpa. Napaupo ulit ako sa labas ng kubo. Naroon pa rin ang mga palaspas ni nanay na isinabit niya noon para depensahan kami. Ngayon, pilas-pilas na ang ilan, at sa bawat hampas ng hangin, parang naririnig ko ang tinig ni nanay, hindi na malinaw ang mga salita, kundi himig na parang awit ng duyan na hindi natapos. Pinikit ko ang mga mata ko, pilit kong inaalala ang mukha niya bago dumilim ang lahat, ang mga ngiti niya habang pinapakain ako, ang mga gabi na pinupunasan niya ang pawis ko tuwing nilalagnat ako. Mas totoo iyon kaysa sa kung anumang halimaw ang pinagmulan ko. Mas pipiliin kong paniwalaan na anak niya ako kaysa sa dugong iniwan ni Mang Ireneo. Lumipas ang ilang araw, dumating ang mga kapitbahay, una takot silang pumasok, pero nang makita nilang nawala na ang usok, nawala na ang yabag sa bubong tuwing gabi, isa-isa silang lumapit. May mga nag-abot ng pagkain, asin, kandila. May mga lumapit para tanungin kung ano raw talaga ang nangyari. Hindi ko na kayang ikwento lahat. Paano ko ipapaliwanag na ang sariling dugo ko ay pinagmulan ng nilalang na tinakot silang lahat? Paano ko sasabihin ang nanay na minahal nila, isinakripisyo ang sarili para lang hindi ako kainin ng sumpa? Si John, hindi na umalis sa tabi ko. Halos araw-araw siyang natutulog sa kubo na ngayon ay parang kalansay na lang ng dating tahanan. Tinulungan niya akong linisin ang bakuran, itapon ang mga abo na naiwan, ayusin ang altar kahit papaano. Sa tuwing mahuhulog ang rosaryo mula sa bulsa ko, siya ang laging pupulot. Minsan, nauupo kami sa harap ng lumang puno ng mangga, tinititigan lang ang mga dahon na gumagalaw sa hangin na parang may bumubulong pa rin.
Isang gabi, habang magkatabi kaming nakaupo ni June sa harap ng kubo, tinanong niya ako ulit. Luis, ano plano mo ngayon? Hindi ko alam kung paano sasagutin. Plano? Wala akong alam na plano. Buong buhay ko, akala ko simple lang kami, ako, si nanay, ang kubo, ang taniman sa likod. Pero ngayon, alam kong may bahaging sa dilim ako galing. At kahit naubos na si Mang Ireneo sa harap ng mga mata ko, ramdam ko na may naiwan pa rin siyang bahagi sa akin. Hindi ko man gustuhin, dala ko ang sumpa. Siguro aalis muna ako dito, mahina kong sabi. Baka hanapin ko kung saan pa may katulad ko. O baka hanapin ko kung paano ko mapuputol to, tumango lang si John, pero baka sa mukha niya ang takot na baka kung saan na naman humantong ang lahat. Kinabukasan, dinalaw ako ng matandang albularyo mula sa kabilang baryo. Dinala niya ang ilang dahon, langis, at asin. Pinaupo niya ako sa tabi ng altar at hinawakan ang pulso ko. Matagal niya akong tinitigan, tapos umiling siya. Buhay ka pa kasi at buhay pa rin ang ugat ng sumpa. Baka isang araw, bumalik siya, hindi lang sa labas, kundi sa loob mo na mismo. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magpasalamat na pinaalalahanan niya ako. Pero ang totoo, sa bawat gabi na sinusubukan kong ipikit ang mga mata ko, ramdam ko na parang may bumubulong pa rin sa ilalim ng balat ko, mahina, malabo, pero naroon. Hindi ko alam kung boses ba ni Mang Ireneo iyon, o boses ko na mismo na unti-unti nang humahati. Bago tuluyang umalis ang albularyo, iniabot niya sa akin ang maliit na bote ng langis at isa pang palaspas. Anumang mangyari, hawakan mo to, hindi ka nito ililigtas ng buo, pero baka mapatagal. Minsan, naiisip ko kung kaya ko bang tumakbo palayo. Kung kaya kong kalimutan ang lahat. Pero bawat sulok ng baryo na ito, bawat punong mangga, bawat kahoy ng kubo, lahat ito, saksi sa dugo at sumpa na bumuo sa akin. Kaya siguro, kahit anong lakad ko palabas, babalik at babalik ako rito. Baka ito na ang kapalit ng lahat ng kasalanan ng dugo ko, ang bantayan ang baryo, laban sa halimaw na baka ako rin ang maging susunod. Dumating ang unang gabi na mag-isa akong naiwan sa kubo. Umuwi muna si June sa kanila para ipaalam sa mga magulang niya na ligtas na raw ako. Umupo ako sa harap ng altar, sinindihan ang bagong kandila na dinala ni Aling Nena, kapitbahay namin. Pinikit ko ang mga mata ko, pinakiramdaman ang hangin sa paligid. Tahimik. Walang yabag sa bubong. Walang pagaspas ng pakpak. Wala na si Mang Ireneo. Wala na si nanay. Pero ako na lang ang naiwan. Maya-maya, bumukas ang pinto. Napalingon ako agad, akala ko si John pero wala namang tao. Tumayo ako, lumapit sa pinto, at doon ko nakita ang maliit na kahon na nakalapag sa harap ng hagdan. Maingat ko itong binuksan. Sa loob, may nakabalot na papel. Pagbukas ko, nakita ko ang lumang larawan ulit ako, si nanay, at sa likod, nakasulat na naman ang pangalang iyon, Luis Ireneo. Pero sa ilalim, may bagong sulat na hindi akin, hindi ito ang katapusan. Nalaglag ang larawan sa sahig. Napaatras ako, hinawakan ang rosaryo sa bulsa ko. Sa dilim ng silid, parang narinig ko ang tinig ni Mang Ireneo, mahina, garalgal, pero buo, anak hindi pa tayo tapos. Napapikit ako, pilit pinipigil ang panginginig ng katawan. Binuksan ko ang bintana, huminga ng malalim, at tumitig sa dilim ng gubat sa likod ng kubo, dahil alam ko, hindi ako dapat basta-basta mabubuhay na parang wala nang nangyari. Baka hindi man ngayon, pero darating ang araw babalik siya. O baka ako na mismo ang babalik. Kaya ngayon, kayo na ang tanungin ko, kung kayo ang nasa lugar ko, kaya nyo bang takasan ang sariling dugo? Ano ang gagawin nyo kung may bahagi ng kaluluwa nyo, hindi nyo alam kung tao pa ba o halimaw na? Gusto nyo pa bang marinig ang kwento ko kung paano ko haharapin ang sumpang hindi pa pala tapos? I-comment nyo kung anong palagay nyo. Gusto nyo ba ng kasunod? Gusto nyo bang sabay-sabay nating tuklasin kung saan hahantong ang kwento ko at ng halimaw na ito? Ask Chat.